Sa pang-ghost flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 95 million pesos ang iniimbestigahan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Nakakaladkad dito ang pangalan ng ilang dating mataas na opisyal ng DPWH. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Taguig, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, anong laman ng report ng ICI sa Ombudsman? Pops J, 12 mga opisyal ng DPWH ang muling ipinapaimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure para sa ika-4 nitong interim report na ipinasa sa Office of the Ombudsman. May bitbit pang placard si ICI Chairman Andres Reyes nang humarap sa media. Ang nakasulat dito, "What the world needs now is love, not greed." Kasabay niya, inanunsyo niya ang nilalaman ng ika-4 na interim report na inihain sa Office of the Ombudsman. Yan ang ghost project sa Barangay Bambang, Bukawi, Bulacan na nagkakahalaga ng 95 million pesos. Nabayaran na raw ng buo ang kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated at Beam Team Developers Specialist Incorporated. Pero walang naitayong slope and waterways sa lugar. Pinatitignan ng ICI kung nagkaroon nga ba ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Malversation and Falsification at Procurement Reform Act ang mga sinibak na Bulacan 1st District Engineering Office officials na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez at Ernesto Galang. Gayon din sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan at former DPWH Secretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabrala dahil sa posibleng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ng mga ito. Sinagot naman ni ICI Chairperson Andres Reyes kung bakit tila maliliit na isda lamang ang nilalaman ng mga naunang ipinasang report at case recommendation nito. We need whistleblowers. We need more. We need to compile more evidence. But right now, it's best that we recommend administrative liability on their part. But again, I reiterate, kailangan namin mga nagsasalita na nagsusumbong, nagtuturo, no? Kasi as I said the other day, these are criminal minds, mga mastermind to These are plan already na hindi sila mahuhuli. Pops J, dagdag pa dyan ni ICI Chairperson Andres Reyes, sa ngayon ay wala pang nakikitang konkretong impormasyon na nagtuturo nga doon sa mga proponent ng mga maanomalyang flood control projects na umano'y tumatanggap ng kickback. Maaring ombudsman din daw ang mas kakayanang mag-imbestiga dito dahil nga sa dami ng mga personal nito. Pops J. Arles, bakit daw naglabas ng ganong karatula ang ICI chairman? Anong reaksyon ng mga tao dito? Pops J, actually medyo very candid ang nangyari na paglalabas ng poster or placard nito ni ICI Chairperson Andres Reyes. Pero sa kanyang paliwanag, ito daw ay paalala at pakiusap sa ating mga kababayan na matutong magbigay at tumulong sa ating bansa at matutong makontento sa kung ano lamang daw ang meron. May mga nabanggit na mga Hermes, iba pang mga pag-aari ng mga tao na minsan daw ay karabisan na at hindi na naiisip na magbahagi sa ating kapwa. Wala naman siya na ipinukol na mga personalidad kung para kanino nga ba ito. Ito'y paalala lamang daw na dapat pagmamahal at hindi pagkasakim o pagkamakasarili ang pailalim natin. Nako, okay. Anong susunod ngayong naihain na ng ICI sa Ombudsman, yung report? Anong susunod na hakbang, Arles? Ang susunod na hakbang, Pops J, ay ang patuloy pa din na case recommendation at case build-up na isasagawa ng komisyon, pero ngayon ay nasa Ombudsman na ang susunod na hakbang kung paano nga ba sisilipin ito ang mga maanomalyang flood control projects dahil sa paparating pang mga linggo, Pops J. Maalala natin na paulit-ulit binigyan diin nito ni Reyes na there is more to come. Marami pang mga pangalan ang papangalanan, babanggitin at maaaring irekomenda na kasuhan at investigahan sa Ombudsman. Arles, may sagot na ba si dating DPWH Secretary Bonoan? Wala pa rin tayong nakukuhang sagot mula sa kanya, Pops J. Sinusubukan din natin na tawagan ang kanyang numero pero hindi na ito sumasagot doon. Okay, Arles, nabanggit ni Chairman Reyes na kailangan nila ng whistleblower para sa kanilang mga investigasyon. Mayroon na bang lumapit sa kanila para dyan? Pops J, so far wala pa tayong nakukumpirma na whistleblower outside sa mga resource person na kanilang ipinatawag dito sa komisyon para sa isinasagawang investigasyon.
Pero kabukod doon, mayroong mga ilang individual na nagpunta rito, kung maaalala ninyo, yung mga ghost project daw umano sa isa pa sa mga munisipalidad sa Bulacan. Pero other than that, ay wala pa tayong nakikita na whistleblower na pumunta rito. Arles, ano na bang balita doon sa mga naipasang interim report noon sa Ombudsman kung saan kasama si dating Secretary Manny Bonoan? Pops Jay, ilang araw pa lamang ang nakalilipas mula nang nauna nga na mabanggit ito sa ikatlong interim report ng ICI na ipinasa sa Ombudsman. Wala pang progreso ito sa ngayon, pero asahan, kagaya ng palaging pangako ng Ombudsman at ng iba pang ahensya ng pamahalaan, ang kanilang tuloy-tuloy na pagtutulungan para nga mapanagot ang dapat mapanagot at maibalik ang pera ng taong bayan. Arles, wala pa bang sasampahan ng kaso ang Ombudsman? Wala pa, Pops J, dahil dadaan pa ito sa preliminary investigation at paghingi ng mga counter affidavit ng mga personalidad na ipinupukol sa mga case recommendation na ito. Arles, gaano karaming report ang gagawin nilang ganito bago may managot? Nabalita na noon na daan-daan o higit pa ang maanumalyang project sa bansa. Ayon kay ICI Chairperson Andres Reyes, Pops J, kagaya ng daan-daan ng mga proyekto, daan-daan din ng mga case recommendation ang kanilang maaaring isampa at ipasa doon sa Ombudsman. Dahil doon sa 421 pa lamang, labis-labis na ang bilang nito. Kasama daw kasi sa prioridad nila at titignan nila yung bilyong piso din na halaga ng mga flood control projects doon sa Cebu na tila hindi raw napakinabangan at nakapinsala pa sa buhay ng ating mga kababayan. Arles, paano naman ang mga maanumalyang proyekto sa labas ng DPWH o yung sa ibang ahensya? May investigasyon na bang naganap ukol dito? Ang huling balita natin dyan, Pops J, ay kung matatandaan natin ang interagency na meeting nito ng ICI kasama ang Department of Health, ang DepEd at ang Department of Agriculture kung saan nagpapatuloy na daw ang investigasyon ng mga ito patungkol doon sa mga maanumaling infrastruktura ng pamahalaan. Kapag ito raw ay kanila nang natapos, tsaka nila isusumite dito sa ICI ang kanilang mga findings. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.